dyan na papasok yung tatanggalan ka na ng isang dito. Doon mo, tinakot ako ng gano'n. Eh di takot na takot ako. Anong ginawa niya sa akin? Kailangan natin pa-shockwave yan. Para madurog yung bato, matanggal, malaglag. Meron pang isang risk. Pag nahulog yung bato doon, pwedeng bumara naman sa daan sa kalabas. Nung ano mo. Di ba? So wala pa kahirap yan. Kasi gano'n din, magbabackflow din. Madadami siyang kidney mo, reverse mo. So yung doktor, alam na alam niya paano niya ako tatakutin. Magkano po ang shockwave doc? Sabi niya, nasa 80,000 yan. Pag may PhilHealth ka, ganito, ganyan. Matawag ako kay Doc Harry. Doc Harry, mapa-shockwave ako, ganyan. Baka may kilala kang doktor na, nagsha-shockwave na mas mura. Sabi ni Doc Harry, ba't ka magpapa-shockwave? Di uminom ka na uminom ng Vitaplus na dalandan. Mag-megadose ka, mga 6 to 7 sachet a day. O yun, mga after 2 weeks, lumabas yung kidney stone ko, nasa 80,000. So, gano'n lang kasimple. So, how hard to be ill? Gastos, yung abala sa katawan. Na-experience ko pa nga, nagsusuka ako kasi sa sobrang sakit. Tapos, may nangyari pa sa akin, uminom ako ng tramadol, yung paracetamol na matapang. Tapos, sa overdose ako. Tapos, ito malupit 6 times akong nagsuka kung mag-awin ako makain. Tapos yung nilalabas ko, ano na siya, yellow na siya. Kulay green na tapos parang ayaw na gano'n. Dinala ako sa emergency, sabi sa akin ng doktor, ano ininom mo? Sabi ko, tramadol po. Hala, ilang milligram? Sabi ko, nasa ano po, 50 100 mg. Sabi ko, overdose ka na, ganyan. Hindi ka mga sinaksak sa akin. Ayun, so ang hirap ng sakit na yan. Kaya alam mo kung ano yung sakit na kausap mo, mas madali mong makakausap yan. Okay, ano yung next step? Ano yung causes of diseases? Ano yung pinagmulan? So, syempre, magbabacktrack ka, di ba? O kagaya ng doktor ko, nag-backtrack siya. O, sa pamilya niyo ba, meron nila hindi kidney stone, nagkaka-kidney stone? So, wala ko lang report. Siguro lifestyle mo yan. Okay, yun, di ba? Ako po do, kasi mahilig ako sa soft drinks, iced tea. Naku, sabi ng gano'n, hindi ko mga candidate. Mahilig po ako sa maalat. Naku, mahilig ako magtubig, mahilig naman. Pero parang hindi po sapat. Tsaka pinakamatindi po niyan doon, nag-multivitamins ako dati. Yun isa sa mga cause. So alam niyo po yun, di ba? Magbabacktrack ka ngayon yung sakit niyan. Kasi pag binasa mo naman yung mga diseases, kasi kadalasan, may kasama na sa explanation yung pinagmulan. Hindi mo naman kailangan kapisaduhin yung mama. Diba? Wala kang ginagawa bago ka matulog sa gabi o kaya nasa biyahe kayo. Instead na nag-i-scroll ka sa Facebook, magbasa ka sa Google. Kahit isa o dalawang diseases lang naman yung basahin mo then tsaka ka na mag-Facebook ulit. Kasi ang utak ng tao, kahit hindi ka kapisaduhin yun, nagkakaroon tayo ng idea. Naku po? Okay. Yan. Then, possible diseases. Okay? Ano yung mga pwedeng magmulan ng sakit? Okay? O yung maging sakit. Possible na maging sakit. Possible na maging sakit. Tapos, what is first Vitaplus? So, kung titignan nyo po dito, pag-usapan natin gano'n kayo magkasakit sa panahon ngayon. Then, ano ba yung pinagmumulan ng sakit? Then, ano yung posibleng maging sakit? Tapos, ano yung product na pwede natin ma-recommenda? Okay. Yung how hard to be ill, sometimes mag-uumpisa to. Ako kasi minsan tinitignan ko rito yung nature ng trabaho. Pwede nga halimbawa ang trabaho niya, expose siya sa mga chemicals. Ako nga po, yun. So, pwede yun. Pwede yun yung magiging cause of diseases niya, tapos paparamdam mo sa kanya gano'ng kahirap pag may sakit ng isang tao. Apektado lahat, pati trabaho, kabuhayan, pamilya mo, lahat. So, yun yung gagawin yung flow. Ikukondisyon mo muna yung utak nila. Kasi pag nakondisyon mo na yung utak nila, kung gano'ng mahirap magkasakit, tapos recommenda mo yung product. Kasi for sure, may kukwento silang sakit ng pamilya nila. Hindi man sa kanya, baka sa mga mahal niya sa buhay. Okay? Tapos, gather ka ng mga high resolution clippings. Okay, itong 5 hours na to, dapat maganda yung resolution mo. Okay, so kunin mo lang yan sa marami namang mga nagpo-post sa mga dealer, tsaka sa First Vitaplus page, meron. Yung clinical results, yung mga pinupost sa mga dealers, sa mga testimonies. Okay? Kasi for sure naman, hindi naman may proportion kung hindi in-approve nung may sakit. Tama? So pwede nyo po i-grab yun, lalo na po yung nasa First Vitaplus page. So pwede nyo rin po kunin yun. Tapos doctor endorsement, ayan, di ba sila Doc RC, yan, pwede kayo magpaano kasi sa kanila, magpa
makipag-usap. Tapos pwede kayo magpa-picture sa kanila, sa mga doktor natin dito. So ibig sabihin, makikita ng mga prospect natin na may nai-endorse ng mga doctors. Okay? Kasi ito yung assignment nyo. I-arrange ko yung clear book nyo kasi marami pa rin sa inyo gumagamit pa ng clear book. May mga gumagamit pa ba ng clear book? Yan. I-arrange ko yung clear book nyo. Ang gawin nyo po ganito. Tanggalin nyo po yung naman lahat, tapos ilatag mo siya. Tapos pagmasdan nyo po yung mga picture, tapos tingnan mo kung ano yung gusto mong ilagay sa pinaka-unang page. Okay? Tapos titignan mo yung kasunod, tapos yung kasunod, hanggang sa maubos mo siya. Tapos pwede rin kayong magtanggal ng mga pages na hindi nyo gusto, hindi nyo kailangan. Bakit nyo pinagagawa sa inyo yun? Kasi para po kayo mismo, alam nyo kung paano nyo ipaliwanag yung sarili ng clear book. Pag hiniram nung ka-teammate mo na hindi gumawa ng assignment na to, malilito siya pagka siya yung nagpaliwanag ng clear book mo. Kasi pattern mo yun eh. Pero mo, pagbukas pa lang ng pagbukas pa lang ng first page mo, 1,500 ka agad yun. G-song agad. Okay, so ibig sabihin, dapat nakapattern yung clear book nyo sa pattern nyo. Nakuha? Yan po yung mga tinuro ko sa mga leaders ko na yung mga nagpapa-coach yung papagayit sa akin. Gusto matutumak ko. Ganyan yung tinuro ko sa kanila. Kasi para naka-personalize. Kasi may mga dealer kasi na minsan ganito, hihingi ng kopya ng PowerPoint presentation. Pag binigyan naman namin yan, hindi naman nila mapaliwanag yun kasi hindi naman nila flow yun eh. O sa mga gumagamit ng PowerPoint presentation dito, mag-create ka ng sarili mong slideshow. Diba? Sa mga, sino gumagamit ng PowerPoint? O yung mga marunong gumamit ng PowerPoint, alam niyo naman i-arrange yan, di ba? O kung humingi ka ng PowerPoint presentation sa apply mo, pwede mo namang i-edit yun eh. Di ba? O pwede mong tanggalin yung ganito, pagpalitin mo itong ganitong slide, ito yung mas feel mo na mas unahin. Hanggang ako, dati ganyan ako eh. Hanggang sa nag-create ako ng sarili kong PowerPoint presentation. Tapos yung mga dealers ko, pagka gusto nila magpagawa ng PowerPoint presentation, pagka may time ako, nagsiset kami ng schedule, ginagawa ko sila ng on the spot. Yung magkatabi kami, tapos tinatanong ko siya kung ano yung gusto niya munang palabasin doon. So nakikreate namin na nakaka-personalize sa kanila. So bakit ko sinasabi sa inyo ito? Kasi ang gusto ko kasi mangyari sa inyo partner is maging independent kayo. Ano ibig sabihin ng independent? Kahit na ikaw, wala yung nagpasali sa'yo, kaya mo gawin yung business. Diba? Kasi ang hirap din kasi yung lagi mo sa akin yung nag-invite sa'yo. Ano mo yung nag-invite sa'yo? Hindi naman din ganun kagaling. Parehas lang din naman kayo nag-uumpisa. Diba? So ibig sabihin, hindi mo siya masisisi kasi negosyo mo naman ito eh. Mahalaga na ikaw mismo alam mo yung business mo. Kasi experience ko po yan. Yung nag-invite po sa akin, hindi siya ganun ka business-minded. Pero in-invite niya ako. Pero siya kasi yung ginamit ni Lord na instrumento eh. Diba? Kaya yung nag-invite sa'yo, ito yung ginamit ni Lord. Kahit ganyan yung mukha niya, yun yung ginamit. Okay? Okay, hindi nga agad yun. Ang ginamit na ni Lord, yung parang din. Okay. Okay. So sa kanya pinagkatiwala ni Lord yung kapalaran mo, ha? Okay. Yung opportunity. Kaya pasalamatan kami nag-invite sa'yo rito. Wala pa kami nag-invite sa'yo. Okay. Okay, so ganun po. So, syempre, nag-invite sa akin busy, tapos hindi naman siya matake, hindi naman marunong sa computer yun. Eh, kung maaasahan ko siya, magkakasisiyan lang kami, sisisihin ko lang siya, di ba? Eh, pinasali mo ako dito, tapos wala kang alam, gano'n. Di ba? Which is mali. So, ang ginawa ko, inaaral ko siya. Inaaral ko siya na inaaral. Tapos, una, gusto ko matutumak to, kasi nga, para hindi ko na siya iintayin. Di ba? Talk lang ako ng talk, tapos yun, nakuha pa ako maging speaker dito. Diba? Okay. So, yun so ibig sabihin, nasanay ako, ginawa ko naging speaker, tapos nagka-number 1 pa ako. Okay, doon ako. Okay. Yan, organization presentation. Yun yung gusto ko mangyari. Para at least kayo po, kahit wala kayo yung kaya. Alinaw? Yes. Yun kasi yung purpose eh. Alam mo, baka yung boses mo na lang yung kulang para lumago yung negosyo mo. Kasi, tingnan mo, may impact kasi yan. Pag ikaw nag-represent, nakikita ng mga kausap mo na ikaw mismo seryoso. Wala rin, kaibigan mo, ikaw nag-represent sa kaibigan mo. Nakikita ng kaibigan mo, pare, seryoso ka na yun. Ikaw, ginagawa mo na talaga yung business niya. Oo, inaral mo yan. Hindi ba ang bobo mo, sasabihin ko sa'yo. Oo, kasi ginagawa ako ng mga kaibigan ko, nung nag-represent na ako. Sabi mo, minsan nga
ka talaga sa akin eh. Kasi nung high school kami, high school college ako, pagawain mo na ako ng mga sulat sa Manila paper. Kahit gano'n marami yung susulat ko, wala akong pagpe-present. Kaya nung nakita nila ako naging private dito, takang-taka sila. Sabi ko, ang sagot ko lang, kung yun yung nawawalang susi para bumukas yung opportunity ng masenso ko, ba't hindi ko siya gagawin? Kasi, ang problema kasi sa mga tao, pag tinuldo ka nilang hindi nila kaya, tapos na talaga usapan. Di ba? Pag sinabi mo hindi mo kaya, mapipilit ka ba nila? Hindi. Di ba? Ganun na naman yun eh. Pag sinabi mo ayaw mo, tapos na usapan. Ba't kita pipilitin? Di ba? Eh ayaw mo eh. Di ba? Okay. Yan. So choose your statement. Ano ibig sabihin ng choose your statement? You don't need to memorize all the informations. Only what is significant. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng choose your statement? Pag sinabi natin statement, ano yan? Declaration. Okay? Halimbawa, sinabi mo, ganito, apply. Ang malunggay ko, meron siyang more than 300 diseases na kayang i-prevent. That is a statement. Ibig sabihin, dinideclare mo yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, choose your statement. Di ba? Pipiliin mo yung mga statement mo. Halimbawa, ang sakit ng kausap natin is may diabetes. So, ang ikukwento ko na lang dito, what is significant? Ano ibig sabihin nun, sir? Alam ko na yung malunggay makakatulong sa diabetes. Yung saluyot makakatulong din sa diabetes. Ano pa? Yung talbos sa kamote makakatulong din sa diabetes. Pwede doon lang ako sa tatlo na yung mag-focus, hindi na ako mag-focus sa dawa ng sili at sa uray. Tapos pagdating sa variant ng product natin, ipo-focus ko na kagad kung ano yung variant na kailangan mo. For example, ang pinofocus ko sa'yo, sir, it's either kung may budget o kung medyo well-timed ang budget mo, Guyabano Premium. Pero kung may budget ka, mag-Guyabano Platinum ka. Nakuha niyo po? Hindi ko na yung papaliwanag yung iba, yung mga kape, kung ano-ano, Baji, gamit ang Baji, sila gano'n, diba? Hindi na, kasi kailangan ba niya? Hindi. Oh, para pupunta ka ng mall, ma, bibili ka ng washing machine, tapos biglang etong makulit na salesman na to, sabi siya, bumili ka ng cellphone. Pag ka ng washing machine, ma, cellphone na lang bilhin mo. Eh, ang kailangan mo washing machine, tama? So, ibig sabihin, ganun din tayo. I-brand mo kung ano lang kailangan